Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 27 ng Disyembre, 27 ng December 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 5:37 ng umaga ng 27. Diyan naman tinignan ko sa Pilipinas ay alas 9:37 ng gabi ng 27. So, dito po sa Los Angeles ay Biyernes ng umaga. Opo, at nais ko po mag-vlog patungkol dito sa nakita ko kahapon. Ito si Harry Roque ay nagpapaawa. Opo, nakita ko kahapon eh. Marami ring vloggers na nag-discuss nito. Si Harry Roque ay parang nagmamakaawa o nagpapaawa. Aywan ko kung saang lugar siya, pero ang sabi ng iba ay nasa Dubai. Opo, tumakas po siya eh. O nasa ibang bansa na siya. Kasama ata ang asawa niya. Opo, at doon nga nag-vlog siya ata o nagpalabas siya ng isang video na siya ay parang nanunumbat o nagmamakaawa. Ayun po at bibigyan po natin ng komento yan. Opo. Ayan, nakasulat po dyan, mababasa nyo. Bakit kasi ang birthday wish niya noon kay Dilima ay mabulok daw sa bilangguan? Alam nyo po mga kababayan, mga minamahal, ay nung narinig ko po yan, kwan po ako yung bang alam ko na binabayaran siya. Opo, alam ko na ginagawa niya yan dahil marami siyang nakukuhang pabor kay Duterte. Kasi nga, kalaban ni Duterte si Dilima. At nakabilanggo na nga yung tao, ay ganun pa ang sasabihin niya na ang birthday wish daw niya kay Dilima ay mabulok na sa bilangguan. Ngayon po, kung ordinary po na vlogger o tao ang magsalita niyan, ay baka excuse pa yan kasi hindi niya alam ang batas eh. Opo, wala siyang kaalaman sa mga asunto, ganyan, o sa mga witnesses, kung paano nakikita na nagsisinungaling ang mga witness. Pero si Harry Roque ay abogado po yan at saka marami nang hinawakan din na mabibigat na kaso yan. Kaya iyang sinabi niya, nung narinig ko po yan, na sinabi niya sa YouTube na, ay kako pagbabayaran niya yan. Ang purpose niya kasi niyan, nung sinabi niya yan, na mabubulok na si Dilima sa bilangguan, ang purpose niya ay para siguro humikayat ng mga tao para maniwala kay Duterte na tama yung akusasyon. Pero hindi po kasi marami ring tao na nakita yung mga witness po yung dinala po nila doon ni Kalida doon sa sino ba? Si Aguirre. Dinala po doon sa
ah, sa Kongreso, dyan sa lower house, dyan sa batasan, dinala po yung mga bilanggo doon at pinatestify, pero doon nakita ko na po na nabubulol at nauutal. Opo, at halos ayaw magsalita. Ay siguro kinausap lang sila na magpirma lang sila doon sa affidavit. Pero yung magsalita ay iba po yan Pag sinabi mo po yan sa Panginoon, ay kasi mag-swear po yan And in the public, ay iba po yan. Kaya nga ang sabi ko, nabubulol at nauutal. Kasi pananagutan po nila yan Lalo na kung nabilanggo o namatay yung tao nang dahil sa kanila. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. At yun na nga, ay sinulat ko dyan, abogado naman siya, bakit hindi niya nakita mga testigos na uutal na nabubulol pa? At yung nga ayaw magsalita. O kaya kung nagsasalita, dumadaan sa ilong. Marahil naman, marami na tayong napakinggan na kung ang salita o ang boses ay dumadaan sa ilong, ay hindi totoo yun. Opo, sigurado po ako dyan. Kasi biblical po yan The words cannot pass through the truth. Hindi makadaan sa ngalangala o hindi makadaan sa bunganga. Kaya hindi totoo. Kaya dumadaan sa ilong. Ganun po yan. Kasi nga alam nila, pananagutan po nila yan Kahit na ba sabihin natin na yung mga bilanggo, yung mga bilanggo na nagtestify against De Lima, kahit sabihin natin na nakakakuha sila ng pabor o binibigyan sila ng kung anong pabor man yan, hindi natin alam, pero haharap po sila sa Panginoon Yan po ang masasabi ko dyan. Kaya nga siguro sila ay nabubulol at nauutal. At yun nga ituloy-tuloy ko na po after a while, nung wala na si Duterte sa pagka-presidente, ayun, isa-isa na po na nag-recant o isa-isa na binawi yung kanilang mga testimonya. Kasi nga mananagot po sila sa Panginoon Kung halimbawa man na namatay si De Lima doon na hindi sila nag-recant, ay grabe po yan. Kung mayroon silang 10 na nag-testify, ay isang tao lang ang namatay, ay 10 sila na parurusahan ng Panginoon. Yung mga testigos lang ay how much more ito mga promotor na ito. Hindi ba? Ito si Harry Roque, hindi ba? Parurusahan po yan. Ay hindi silang nag-recant yan kuwan sila yung enabler sila ni Duterte Ay yung mga judge na lang yung mga judge, umabot ata ng 7 judge ang humawak dyan. Kasi alam nila na bugos. Alam nila na sasabit sila kasi may parusa po yan sa Panginoon May parusa yan. At yan nga ang parati kong sinasabi po dito. Opo. Yan God is the God of justice. Yan po ang Panginoon po ay just o tapat sa kanyang mga sinasabi. Opo, tapat po ang Panginoon Pag sinabi niya, vengeance is mine, I will repay, totoo po yan. Pag sinabi niya, opo, ang tao kasi hindi naman totoo ang mga sinasabi ng mga tao Pero ang Panginoon po ay lalo na kung nangako, hindi ba? Kaya niyang gawin po Hindi niya kailangan ang tulong
kaya niyang gawin. Makapangyarihan po ang Panginoon eh. Yung mga sitwasyon po na nangyayaring ganyan, siya po ang gumagawa niyan. Opo. Naakala natin ay tao ang gumagawa, hindi po. Ang mga sitwasyon po ay Diyos po ang gumagawa. Pati nga yung will natin eh, yung will, ang gumagawa po ay ang Panginoon. Kung alagad ka niya, opo, o kaya sumasampalataya ka sa Kanya, o kaya ay ikaw ay nananalig sa Kanya, o nagtitiwala sa Kanya. Yung will. Kaya nga po sa mga born again, ay tinatanggal na namin yung will. At your will be done ang sinasabi na namin. Your will be done. Ayan po. At yan din ang sinabi ni Jesus Christ. Hindi ba? Nung sabi niya sa ama niya, your will be done, sabi niya. Oh. Not my will, sabi niya, take away this cup from me, not my will, but your will be done. Yun po eh. Tinatanggal po yung will eh, para yung will ng Panginoon ang masunod. Yun po. Ay pero nga, itong mga tao na ganito, ay hindi po kasama sila dun sa tinatanggal ang will. Opo, hindi po. Iba po ang will nila. Nanggagaling naman po kay Satanas. Ayan po. Kaya nga sinabi ni Harry Roque noon, at ito kahit paulit-ulit kong sabihin, ay hindi ako nagsasawa, mabubulok daw si Dilima sa bilangguan. Bakit niya sinabi yan? Oh. Ay wala ngang nahuling pira na malaki eh. Wala eh. Nasaan ang pira? Nasa bangko o binili ba ng mga ari-arian ni Dilima? Dapat makikita yung movement ng pira. Pangalawa, wala naman palang nahuli na druga. Ano bang klaseng druga yan? Wala namang budiga. Wala namang pagawaan ng druga. Oh. Bakit mabubulok sa bilangguan? Oh. Plus pa, yung nag-testify ay nabubulol at saka nauutal. O, i-plus mo pa, itong mga judges, 5 ata ang nag-umayaw o nag-early retirement. Ang isa kasi ay kapatid pala nung prosecutor, hindi ba? Yung prosecutor na isa na congressman, kapatid niya pala yung judge na humawak, kaya nag-resign din. Oh, kasi na-check po ng mga tao eh. Kapatid pala yan eh. Nung nagpapirma kay Dayan, o nagkumbinsi kay Dayan para tumistigo, oh. Yung congressman na yan, ang kapatid niya, yung judge na humawak kay Dilima. Kaya pala, nagtataka mga tao, bakit walang bail? Ay, wala namang kwenta ang mga testimonya. Ayun, nag-resign po yun. Pang-5 ata yun na nag-resign. Yung iba ay nag-early retirement. Diyan po natin makikita. Opo. Ayun na nga, ay napawalang sala na ngayon diyan sa tatlong kaso ni Dilima, hindi ba? O, ngayon, ay saan na ngayon si Roque? O, ayan na, hindi ba? Nagtatago na. O, sige, at bago ko po ibigay ito mga Bible verse, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga upasalamatan. Itong batch number 1 po, Rosana Narumi ng Japan, salamat po sa inyong lahat. Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga, salamat po. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Josia Lan, Elenita Sklapler ng Germany. Salamat po sa inyong lahat.
Bin Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat Culio, Quirtiquio, Jonah M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Blazer Eduarti, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako. Salamat po sa inyong lahat. Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John DeCinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Acebis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin palagi. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Inso Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CJ Pischay, Kapihan ni Arta Tago, Demjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel at saka si Attorney Shelo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ayun na nga po, ang kwad po kasi, ang ginagawa ngayon ni Harry Roque, nagmamakaawa siya o nagpapaawa na bakit daw siya yung parang ino-oppress. Opo, o bakit daw ganun ang nangyayari? Opo, ay kasalanan mo po yan. Opo, wala pong kasalanan dyan si Dilima. Wala pong kasalanan dyan ang mga tao. Kami, wala kaming kasalanan dyan. Although na noon ay inaamin ko na nalangin ako sa Panginoon dahil sa galit ko, ay pwede po yan isang araw lang pwede kang magalit pero hindi pwedeng lubugan ng araw. Nanalangin, kasi ganito po yan lahat ng mga injustice po, nagagalit ako pag nakikita ko. Pero, ibinibigay ko po sa Panginoon yan. Hindi po lulubugan ng araw yan. Yan na sana ay ibigay ng Panginoon ang hustisya. Yan po ang panalangin ko. Ngayon ay kasama na yan sila Digong at saka yan kung sino ba yan, mga enablers na yan. Isa na yan si Harry Roque. Kasi nga sinabi niya na ang birthday wish niya ay mabubulok na si Dilima sa bilangguan. Ay kasalanan mo yan, ikaw ang nagsalita niyan hindi namin kasalanan yan. Kung ganyan man ang nangyayari sa iyo, iyan po sa palagay ko ay parusa po ng Panginoon yan. Kasi nga nangako po ang Panginoon Ito po babanggitin ko Romans 12 verse 19. Do not avenge yourselves, beloved, but leave room for God's wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Yan po ang nakasulat
huwag kang gaganti, sabi niya ng Panginoon po. May beloved, sabi niya, mga minamahal, sabi niya, huwag kayong gaganti. Pero bigyan nyo ng room o ng panahon ang Panginoon, yung galit ng Panginoon, sabi niya for it is written, ayan na nga, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Ayan po, hindi ba? Huwag daw gaganti. Ay, gumanti ba si Dilima? Hindi Hindi naman si Dilima ang gumaganti sa iyo Ang kapalaran po, o yang nga sinasabi ko na mga circumstances, ayan na nga, iba ang gumaganti sa inyo o nagagamit ang Quadcom para i-check kayo o kaya ay parusahan kayo. Yan po. At hindi po kasalanan yan ni Dilima. Hindi po namin kasalanan yan, nananalangin lang kami para kayo ay parusahan. Opo, inaamin ko po yan. Justice. Ang Diyos kasi ay Diyos ng hustisya. Ayan po, kaya pwede kang hihiling sa Panginoon na ibigay ang hustisya. Hanggang doon lang, pag nakikita mo na may ganyan na nangyayari. Deuteronomy, itataas ko lang po ha, Deuteronomy 32, verse 35. Sa lumang tipan po ito, si Moses po ang sumulat nito. Basahin po natin. Vengeance is mine, I will repay. In due time, their foot will sleep. For their day of disaster is near, and their doom is coming quickly. Yan po nakasulat. Hindi ba? Ay basahin natin at ipaliwanag natin. Vengeance is mine. Ang Panginoon po nagsasalita dito, vengeance is mine, I will repay. Sabi niya, in due time, their foot, yung paa nila ay madudulas, will sleep. Ang paa nila ay madudulas. For the day of disaster is near. Malapit na nga ang day of disaster nila Sino yan? Ay yan nga ganyan, mapang-api, hindi ba? Bakit niya bakit niya ang birthday wish niya kay Dilima ay mabulok na sa bilangguan? Bakit hindi ba niya nakikita na nauutal yung mga testigos? Nabubulol o ayaw magsalita at yung mga judges ay ayaw hawakan yan? Hindi ba niya alam yan? Ay yun na nga, binabayaran sa siguro o kaya napakalaking pabor ang nakukuha niya kay Duterte o sa gobyerno. Ayan po. Kaya nga ay their doom is coming quickly. Ang ibig sabihin niyan, without delay. Hindi ba? Hindi madidili po yan. Darating yan. Their doom is coming quickly. Kasi nga, pangako po ng Panginoon yan Hindi ba? Pangalawang verse na yan. Itong Revelation. Alam nyo po, pinipili ko po ang mga verse Bago lang itong Deuteronomy 32-35. Pero itong Revelation, bago rin ito. Bago kong isasalita ito o i-discuss. Pero mahahagip po yan. Basahin ko po. For their judgment, Revelation 19 verse 2, chapter 19 verse 2, for his judgment are true and just. Sino po ito? Ang Panginoon po ito Yung judgment daw ng Panginoon, ayan capital letter yung his For his judgment are true and just. Totoo at saka tapat o nararapat. Makatotohanan at nararapat. Ayan po for his judgment are true and just. Ay sino bang magsasabi na hindi just? Hindi ba? Just po ang Panginoon kasi alam niya lahat
Alam niya po eh. Ang tao kasi hindi alam lahat eh. Kaya mahirap mag-judge, ano? Pero ang Panginoon alam niya eh. Walang lingid sa Kanya. Ang mata po ng Panginoon ay abot saan man dako. He has judged the great prostitute who corrupted the earth with her immorality. He has avenged the blood of his servants that was poured out by her hand. Yan po ano. Pero ang gusto ko po dito ay kaya ko pinili ito yung salita na prostitute. He has judged the great prostitute. Ayan po eh. Hindi ba? Ang sino mang tumatanggap po ng bayad ay parang prostitute po yan. Opo, kumukuha ng pabor. Binabaliwala po yung katotohanan o binabaliwala yung justice. Tumatanggap lang sila ng bayad o ng pabor o ng mga gift. Yan po. Kaya, i-consider natin sila yan na mga prostitute. Ayan po ano. He has judged the great prostitute who corrupted the earth. Ayan nga corrupted nga yan Binilanggo nila si Dilima, hindi ba? Ay wala naman palang kaso. Corrupted the earth po yan ang tawag dyan. Ay bakit nangyari yan? Ay may mga prostitute nga May mga pumapayag Paano yan? Basahin ko lang ha. He has judged the great prostitute. Bayaran, hindi ba? And who corrupted the earth with their immorality. Ayan po. Hindi ba? Ayaw ko nang banggitin dito yung although na immorality yung ano ba yun? Yung dilasir na ba yun? Yung dyan sa hindi ba ayaw ko nang banggitin dito kasi ibang topic po yan Pero tama po ang nakasulat He has judged the great prostitute. Sino yung mga prostitute? Yung mga bayaran. Ipinagpapalit nila yung justice kasi nakakatanggap sila ng pabor o gift o mga bayad. Ayan po. Who corrupted the earth with her immorality. Ayan po. Nagiging immoral po yan Kasi nga marami na silang pira Babayad na sila ngayon. Kaya nagiging immoral po yan. May mga kabit na sila. Ayan. Pero ibang topic po yan. Hindi ko na babanggitin dito. Pero nakikita natin yan, hindi ba? Immoral ba sila? Ay, opo. Ganun po yan. Wala pong nakakalusot dyan sa immorality. Kaya nga ayaw kong banggitin po yan kasi nga lahat tayo ay biktima niyan lalo na kung sa ating kabataan. Ganun po yan. Pero kung gusto nyong itapik ko yan, ay itatapik ko yan. Ay lahat po talaga kahit na nga si Dilima na-involve din dyan doon sa driver nga Kaya nga ayaw kong i-discuss At ang katuwiran nga ng iba yung lahat naman gumagawa sabi nila Hindi ba? Kaya mahirap i-discuss. Dito lang muna tayo sa naging bayaran sila o tumanggap sila ng mga bayad. Kaya ganun ang ginagawa nila. Kaya sino ang sisisihin dyan? Adi ikaw, hindi ba? Hindi kami pwedeng sisihin dyan. Kasalanan mo yan, hindi ba? Kasalanan mo yan, Hari Rocky. Ikaw ang may kasalanan dyan. It is not our fault. It is your fault. Hindi ba? Kasi nananahimik Nananahimik kami dito Tinitingnan lang namin yan. Ano nangyayari? Pero nananalangin kami. Umiiyak po kami sa Panginoon. Opo.
Kaya nga yung mga vloggers na nakalaban ko noon iyak daw Ay oo kako, umiiyak kami sa Panginoon. Pero dinidinig po ng Panginoon yan. Pag marami na ang umiiyak, o kung may matuwid, isang matuwid lang ang iiyak. Pakikinggan po ng Panginoon yan. At yan ang nangyayari na nakikita ko. Yan ang nangyayari ngayon. Ulitin ko it is not our fault na manalangin kami. Opo. Iyan po ang kwan ng Panginoon ay na ibigay sa Kanya ang ating mga kabalisahan. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Trust in the Lord with all your heart, and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Yan po ang nakasulat, hindi ba? At yan ang sinusunod ko. Ipinagkakaloob ko po sa Kanya ang aking mga kabalisahan. At yan na nga. Bakit ibilanggo nila si Dilima? Yun ang kabalisahan ko noon. Ay pinagkaloob ko yan sa Panginoon, sige po, hanggang dito na lang po. At sana po ay sa ating pagkikinig ay dinadalayan ko po sa Panginoon bago akong mag-umpisa ay magkaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.